Dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy-made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si
sa special on Saturday ng DZRH. For me po, sobra po kasi marami po siyang nadulot sa life ko ngayon. Katulad po niya, nagkaroon po ako ng opportunity na makapasok sa national team na hindi ko naman po inakala nung bata. Madami po siyang natulong din sa buhay ko. I don't wanna say pressure, pero syempre meron tayong parang challenge na syempre you're not just coaching a club, you're not just coaching a school, but it's already the country's best juniors, yun yung ililid mo. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film for a cause na pinagbibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did something, stay the hell up on my best ass. At kilig vibes natin ng Thai Jill stars TK Nor sa Pinoy Chowders. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, killing to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mahina yata, Mr. Tony Lopez. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros. Alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Asan? Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Imagine myself cutting his head
Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Nagsimula na po mga kababayan ang teleserye. Abay, nagbutuhan na po. Ayan, tapos na ang bola sa Kamara de Representantes, Kongreso. Tapos na ang laban, ika nga. Ha? Tapos na ang kanilang role, ha? Yung sinasabing report sa May 4 at yung botohan sa plenary. Abay, kung tatanungin mo si Congressman Pulong Duterte, tapos na. Kasi sabi ni Kong Pulong, pinagtatawagan na raw po yung mga congressmen. Gusto niyo po ba ng allocables? In short, boboto ka ba ng pabor o hindi sa impeachment? Ha? Bigayan na ba ng allocables? Pork barrel? Anyway, magandang umaga Pilipinas. Ako po si Dayo Mahalma at welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. Pero believe ka rin dito kay Inday Sara, ano ha? Abay, napakainit, nakatutok ang taong bayan sa may sa huling hearing ng Justice Committee kahapon. Pero chill-chill lang ang BP Sara. Oh, ayan. Umattend pa ng photo exhibit dyan. Ano exhibit dyan sa San Pedro, Laguna. Ayan. Siguro sabi niya, ang wala na dyan sa Kongreso, ha? Ang labanan, ayan, dyan sa impeachment court sa Senado. Good morning, Senator Drilon, classmate, Boy Pecson, ha? Aba, buhay na buhay ang dating Senate President Frank Drilon. Pero alam po yung mahabigan ni, yan tama, nasa Senado na ang bola. Nandyan na ang pagpapasya ang desisyon. At siyempre matagal na nagbibilangan kung sino ang sino ang boboto para sa impeachment ni VP Sara, yung kakampi at mga kalaban. Pero ang pinag-uusapan diyan, may dalawang dalawang magkapatid ang pinag-uusapan na swing vote, ha? Senator Lito, lapid-lapid. Kumusta ka na, Sen? Ha? Long time no hear, ha? Ang sinasabi po ang binabantayang boto diyan, ha? Pero of course, depende pa rin po sa ha? Sa takbo ng trial, Mr. Sig Fortune. Siya pala ang nasa defense panel, ha? Ang sinusubaybayan po rito yung dalawang magkapatid na senador. Abay, siyempre, ang magkapatid na Senator Mark at Camille Villar. Although nasabi, hindi, nagbago na ng kulay ang mga Villar. Ayan, hindi na orange, green na yan. Pero ang binabantayan mahirap basahin pa ay yung magkapatid na Cayetano. Ayan, nabanggit na rin ni Senator Drilon kanina sa sa tawag nito, ha? Sa panayam ng 2x2 ka rin ni Tonyo at Jerry, ha? Bakit hindi nakasiguro ang mga Duterte kay sa magkapatid na Alan at Pia Cayetano? Although na sila ay pro-digong noon,
pagdating kay VP, medyo malamig ang Alan Peter Cayetano. Bakit kanyo? Naalala po niyo mahabigan nung House Speaker si ngayon Senator Alan Peter Cayetano, diba si Inday ang isa sa mga promotor. Kaya napalitan bilang speaker ang Alan Peter Cayetano at pumalit ay Justice. Kumusta si Kong, Si Congressman Lord Alan Velasco. Ayan, ganyan po Well, pero sabi nga nila anuman ang magiging botohan, ayan, tingnan po natin dahil meron pa isa pang deciding factor. Ayan, paano para masway, ayan, kung buboto ba sa conviction o hindi, ayan, guilty or not guilty ang ating mga senator judges. Alam po niyo kung ano yan, sabi nga, ayan, Senator Ping, ano yung bagong ngayon, sabi, allocables matter. Ganun ba yun? Talaga. Daming bayan. Sa bagay, narinig na natin yan noong impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Good morning sa mga gods of Padre Paura. Hanggang ngayon po yung nangyari kay Chief Justice Renato Corona. Hanggang ngayon yung chilling effect, ramdam pa rin po hanggang Padre Paura. Ilawin na rin po natin, hindi pork barrel ang disbursement acceleration program. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Ang pagnanakaw, illegal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Daming bayan. Ayan. Kaya nga kaso may mga nabalaho dyan. Ayan, naalala yung yung nangyari kay Manong Johnny, kay Senator Jinggoy at Senator Bong Revilla. Sila yung napahamak dahil sa DAP. Daming bayan. Pero ano nga ba ang latest ngayon sa Malacanang? Ang Pangulong Bongbong Marcos, ano ang reaksyon mislet ng Malacanang sa desisyon ng House Committee on Justice kaugnay sa kanilang resulta ng botohan? Unanimous talaga. Talaga namang ang sabi po may probable cause para ma-impeach ang VP Sara. Daming bayan. Pero ang sabi ng Pangulo wala yan. Basta ako bibiyahe. Ayan. Una mo si VP Sara, di ba mag-abroad si VP Sara? Ang Pangulong Marcos biyahe naman po ngayon. Biyaheng Leyte para sa distribution man ng bigas at iba pang mga ayuda. Bakit sa Leyte, Miss Let, doon sa teritoryo ni Pinsan. Pinsan Martin. Bakit hindi sa Davao? Ayan. Bakit hindi sa Mindanao? Aris number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, may dalawang aktibidad si Pangulong Bongbong Marcos sa Leyte ngayong umaga. Una nitong dadaluhan ang inaugurasyon ng proyektong irigasyon sa Hibulangan, Villalaba. Inaasahang mapapatubigan ng Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project ang halos 3,000 ektaryang sakahan sa mga bayan ng Villaba, Cananga at Matag-Ob. Pagkatapos ay pangunahan ng Presidente ang programang Bawat Bayan Makikinabang na gagawin sa Tacloban City Convention Center. Sa ilalim nito, tatanggap ng tig-200,000 pisong tulong pinansyal ang bawat barangay, bukod pa ang benepisyong bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund. Lakay, ito ay buong Pilipinas na programa ito na ginawa na sa ibang mga lalawigan. So siguro depende sa imbitasyon ng lalawigan kung handa na sila na ilunsad yung programa. Pwedeng imbitahan din namin ang Presidente. Ayan, nakalimutan yata ang Pangulong Jumping Bonget, Miss Let, di ba may kasabihang charity begins at home? Yung sa amin sa Ilocos Norte, hindi pa yata napupunta sa Ilocos Norte. Wala pa ba? Wala pa ba sa Ilocos Norte, Lakay? Awan pay. Awan pay nga road. Baka kailangan bilisan, Lakay, ng LGU dahil
nasa kanila na ang mga pondo. Pamangkin niya yung gobernador doon. Ayan, yung anak ni Manang Aimee. Ayan, anyway, so bukod sa pamigay ng bigas, ba? Mukhang marami pang imbak ang NFA. NFA rice ba yan? Ayan, hindi ba jasmine rice yan o shirataki rice? Oo. Sinisikap lakay na yung mga ipinamamahaling bigas ay binibili sa mga lokal na magsasaka. Pero yan ay sa pamagitan na ng LGUs dahil nga nasa kanila na yung pondo para dyan sa ilalim ng LGSF. But wala yatang statement ang presidente sa issue dito kay VP Sara? Wala pang reaction lakay ng palasyo dun sa nangyari kahapon sa Kamara na nakitaan nga ng probable cause na impeach si VP Sara. So, abangan natin kung magko-comment dyan ang presidente. Doon kay Saldico, ayaw na magsalita. Baka makuryente na naman. Pagkatapos nung meeting na lakay dun sa ambassador ng France at dun sa Charge d'Affaires ng Czech Republic, sinabing nagpahayag mismo si Pangulong Marcos ng pagkadismaya sa kanila dahil nga dun sa nangyari. So humingi ng iba pang detalye ang presidente anong nangyari at nakawala sa custody ng Czech authorities itong si Zaldico. Ayan, sa bagay, kaya lang, alam mo sa Europe, Miss Let, napaka-sensitive nila sa human rights. Ayan, kaya once na nag-apply ka ng political asylum dyan, parang ang hirap. Ayan, sabi ng mga international lawyers, once na nag-apply ka, itinanggap mo yung application for political asylum, protektado ka na ng Estado. Ayan, ng bansang pinag-applyan mo. Ayan, kita mo si Harry Roque, pa-vlog-vlog lang doon. Lalayo ka pa kay Harry Roque, si Joe Masison, di ba? Ang tagal sa Netherlands. Ayan, hanggang sa nakamatayan na niya, hindi na ibalik ng Pilipinas. Oo nga lakay, at ang umaasa, ayan, ang pamahalaan na magtutuloy-tuloy yung koordinasyon para mapauwi ang dating kongresista. Ayan, although na magkaiba nga naman pala ang issue, ha? Ayan, yung kay Joe Masison at kay Harry Roque may tungkol sa ano yan, political issues yan. Dito kay Saldico, corruption. So siguro baka maibalik yan. Anyway, sige, so ano pa schedule ng presidente ngayong araw ng Huwebes, Miss Lat? Oo, mula sa Eastern Visayas lakay, pagbalik sa Malacanang mamayang hapon ay nakaschedule namang mag-courtesy call kay PBBM si dating Japanese Prime Minister Kishida Fumio na ngayon ay Supreme Advisor to the Parliamentary Association ng Asia Zero Emission Community. Ayan. So may bisita si Presidente mamaya. At 30 nga pala ngayon na Miss Let, Labor Day bukas. Wala bang paayuda ang Pangulong Bonget sa ating mga manggagawa ngayong crisis? Oo, yan ang abangan natin lakay. Bagamat mukhang yung DOLE, nauna lang nagsabi na walang anunsyong taas sahod. So, abangan natin kung ano ba, kung anong magandang balita para sa mga manggagawa kung meron. At least ang tatay ng dating Pangulong Bonget noon, naalala ko noon, every Labor Day, May 1, kahit nakatiting, may konting wage increase. Ayan, sana meron ding maganda announcement ang presidente bukas. Oo, ang sabi naman ng Malacanang lakay ay hindi na kailangang utusan, dapat trabaho yan ng wage board na palagyang inaaral. Kung hindi ako nagkakamali, matatapos na yung isang taon na nagkaroon ng wage increase. So, baka naman may panibago. Baka naman pwede nga mag-declare din ng presidente kung asama mga wage board. Wala, nga tayo dyan. Siguro baka kailangan din ng national state of wage emergency. Ang ganon. Nasa presidente naman yan Oo, may batas kasi lakay, pero siguro iba-iba kapag may utos ang presidente, di ba? Siyempre naman. Dahil lalo sa sitwasyon ngayon. Kung gusto ng presidente may paraan, kung ayaw may dahilan, Miss Let. Ayan, kasi parang Joe. Kaya umaangal yung mga minimum wage earner. Naiinggit pa dun sa mga mahihirap na tumatanggap ng ayuda. Sinabi mo pa.
galing sa buwis na kanilang binabayaran. Okay nga, Rod. Abangan natin yan, Miss Let. Maraming salamat mula sa Malacanang. Thank you and good morning. Good morning, balik sa Ilakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Standby sa ating mga reports. Ano ang latest sa kamera? Manang Milky? Ayan, bonus ba? Standby, Raymond Dadpaas. Abay, ready na ba ang mga senator judges? Senator Lito-Lito, lapid-lapid. Prante, ha? Timing si Senator Lito-Lito, ha? Ayan. Gusto nating marinig din. Ayan, mamaya sikapin natin. Baka makuha natin si Atty. Siga Fortun. O kaya ang lawyer ni VP Sara, si Atty. Michael Poa. Good morning sa ating mga taga, nako, yung mga taga San Jose del Monte, Bulacan. At hindi lang San Jose del Monte, Bulacan, mahibigan ni good morning, sino ba ang mayor ngayon? Si Congresswoman Rida Robes o si Mayor Arthur? Ayan, palitan lang ito mayor, congressman ha? Abay, malaking issue po yung tubig, supply ng tubig dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Ano nga ba nangyari ha? Abay, nabenta na sa Pure Gold yung prime water mukhang wala pang pagbabago ha? Ayan, malino na ba yung tubig na lumalabas sa yung mga gripo? Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo, Justice Sam Gaerlan. Ayan, nag-blow out na ba si birthday boy Justice Joe Lopez? Oras sa Miss na Edwin Ernie, Mayor BBM Benji Magalong, ganap na alas 8:34. Ang oras na yan. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. For me po, sobra po kasi marami po siyang nadulot sa life ko ngayon. Katulad po niya, nagkaroon po ako ng opportunity na makapasok sa national team na hindi ko naman po inakala nung bata. Madami po siyang natulong din sa buhay ko. I don't wanna say pressure, pero syempre meron tayong parang challenge na syempre you're not just coaching a club, you're not just coaching a school, but it's already the country's best juniors, yun yung ililid mo. Christmas trees were tall. We used to laugh while others used to play. Chill lang tayo. Holiday pa lang ngayon. Ay, bukas pala. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall, and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. Guess who cried come first of May? Sana may sweldo. Dagdag sweldo. Tatak lakay! Tatak Deo Makalmayan sa Damdamin Bayan! Damdamin Bayan! Oras, Sister L! It's 8:41. Good morning, Lakay, at good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Swell Day. Swell Day ngayon.
Alam Ay! ko. Oo nga. Oo nga, swell day ngayon at inaabangan na ng lahat ng sahod lakay. Good morning po at Diyos maray na aga sa Indugabos, lalo na sa mga kababayan ko dyan sa Barangay Bautista, Jubillar, Albay. Ba't ka naka-black para kang nagluluksa? Hindi naman, uniform 2 eh. Ganun ba yun? Pang Huwebes ba yan? Oo, lakay, uniform natin to. Ano tayo ngayon, lakay? Yin-yang. Yin-yang? Oo, Anong kasi yin-yang? yung yin-yang, di ba yung ganon, yung parang balance? Black and white. Black and white. Oo. Ikaw kasi naka-white ka, medyo may nababakat-bakat. Kung ano nakikita mo na naman, ha? Sa mga nanonood sa TV, aninagin nyo kung ano yung nababakat ko kay Lakay. Anday mong napapansin. Oy, pero Lakay, ngayon ay April 30 at birthday ni Manang Milky Rigonal. Oo nga pala ba? Alam mo tayong breakfast dyan, Malu? Meron, Lakay, mamaya. Pero bago natin pag-usapan ngayong tubig sa San Jose del Monte, Bulacan, ayan na. Ano bang kasalanan ni ikaw? Malapit ka sa mga taga-rekta ha? Senator Kiko Pangilinan. Ayan. Sila si San Kiko. Ang kasalanan niya, ba't ang sabi, pinatawad raw ni Casey si Senator Kiko? Ikaw talaga Lakay, showbiz na showbiz ang aga-aga. Akala mo, House Justice Committee lang ang showbiz, ha? May hawak ko ang beat, ha? Ay, hawak ko ang beat. Meron ba may Popoy na si Popoy and Basha. That's John Lloyd and Bea. Ba't anong sabi ni Popoy Taruk? Ayan. Hindi. Ay, Sir Popoy. Anong Popoy? Ano magsabi? Hindi ko makarelate Hindi dun kasi Lakay, ano yon yung line na ginamit doon kahapon sa hearing, sa impeachment against VP Sara, ay linya yon sa isang movie ni John Lloyd at ni Bea, One More Chance. Tama ba ako, Jeric? One More Chance, di ba? Di ba kanta ng ano yon? One More Chance. Ay, hindi yun. Sa panahon mo din yun. may si Piolo Pascual ba yun? John Lloyd yun, tsaka Bea. Yung nga nagtatalo, pati sa Justice Committee, pinagtalo na ba? Ikaw, Jerry, kamali ka rin kung si Papa Piolo o si John Lloyd ha? Hindi kasi, Lakay. Alam ba ni siya ina magdayaw yan? Yan. Ayan ka na naman past is past. Ay, saka na natin pag-usapan. Pero alam mo, paminsan-minsan may mga KJ, may gustong yung mga walang sense of humor, di ma-appreciate yan. Oo, kasi Lakay, yan, kapag ang makaka-relate lang dyan, syempre, yung mga nanood. Tama, kasi yung One More Chance, Lakay, according sa Google, dahil medyo ang aking long-term memory ay nawawala, 2007, it's a Filipino romantic drama. At starring Bea, si Basha, si John Lloyd ay si Popoy. Ano bang linya doon? Ang mga linya doon na talaga gusto mo naman Lakay mamaya na Lakay yung mga linya. Basta ngayon, Sister Ella, hawak ko ang beat. Ayan, gusto ko yung hawak mo ang beat, ha? Hawak ko ang beat ngayon, kaya pag-usapan natin, ang beat natin ngayon, ayan na bago ang mga init na issue, abay nagagalit na po yung mga kababayan natin sa Bulacan. Ayan. At ano nga ba ang nangyari, ha? Ayan, abay mula sa pag-aari ng isang bilyonaryo, napunta pa sa isang bilyonaryo, wala pa rin nangyari. Ayan, pinag-usapan po natin mabigyan yung supply ng tubig sa mga kabayan natin sa, actually hindi lamang sa Bulacan nito, ha? Ayan, maraming lugar po na hinawakan ng prime water. Ayan, ngayon, ibinenta na sa mga bilyar. Ayan, ngayon, ibinenta na sa Crystal Bridges Holdings Corporation na pag-aari naman ni Mr. Pure Gold, si Lucio Co. Abay, wala pa rin pagbabago. Ayan, kaya nasa ating linya ngayon si Congresswoman Rida Robes, ayan, ng San Jose del Monte, Bulacan. Hindi ba siya? Akala ko si Congresswoman Rida. Hindi Lakay. Sino interview natin, ha? City Administrator ng San Jose del Monte, Bulacan. Akala ko si Mayor Art Robes. Ayan. Anyway, sige. Nasa ating linya pala si Atty. Rizaldi Mendoza. Ayan. Ang City Administrator ng San Jose del Monte, Bulacan. Attorney Mendoza, sir. Administrator Admin. Maganda umaga po.
Ayan, nawala tuloy. Via Ayan. Zoom si Admin Lakay. So, nasa Zoom ba siya? yes. Ayan. Good morning, Admin. Sino mas pogi si Admin kaysa kay Mayor Art Robes? Ayan. Attorney Mendoza, good morning. Good morning, Attorney. Magandang morning. Good morning po, Leo and Elaine. Ganda umaga po sa inyo. Attorney, Ang mayor po natin ngayon ay si Mayor Rida Robes. Si Mayor Rida pa, Mayor, ang congressman si Art Robes. Ayan. Pero, Attorney, Deo po. Deo, hindi Leo. I'm sorry. I'm sorry, Deo. Hindi po Leo Marcos Mangusin. Mababanggit pa yung best friend mo, Lakay. Ayan na. Attorney, ayan. Mr. Deo Macalma. Yes, okay. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Attorney Mendoza, sir, ayan, ano nga na ba ang nangyari? Ayan, bakit nagre-reklamo pa rin kayo sa San Jose del Monte, Bulacan? Actually, hindi lang sa inyo sa San Jose. Abay, anyari na nung magkabentahan ang prime water from Crystal Bridges na mga bilyar, napunta sa prime water, baliktad yata. Prime water napunta sa Crystal Bridges. Wala pa rin nga bang pagbabago sa supply ng tubig sa inyong lugar, Attorney, sir? Yeah, Sir Deo, siguro mabanggit ko muna. No? Opo. 2018 kasi pumasok ng joint venture ang Water District, San Jose Water District sa Prime Water. Joint venture pala yan. Itong joint venture na to yung nagdi-distribute, tumulong sa pagdi-distribute ng tubig sa lungsod ng San Jose del Monte. But 7 years na yung nakaraan, hindi pa na i-deliver ng Prime Water yung kaniyang ipinangako under the joint venture. Kasi under the joint venture, merong 6.8 billion na dapat na infrastructure na ilalagay o ilalagay sa San Jose del Monte para sa pag-distribute ng water. Pero sa aming pagkakaalam, as of the 7th year na ngayon, around 748 million lang ang naire-report sa amin na naisagawang proyekto para sa pag-distribute ng water, the pipelines, the repairs, water pumps. So, patuloy ang aming pagrereklamo sa pangunguna nga dati pa nga, sa nabanggit mo po, si Mayor Arthur pa noon at ngayon si Mayor Rida, tuloy-tuloy kami nagrereklamo sa Prime Water at sa Water District. Hanggang last year, nagkaroon ng termination ang Water District at ang Prime Water. That was November 2025. Doon kasi sa joint venture, alam naman natin lahat na ang Prime Water and ang Water District, independent ito, autonomous, o pribadong kontrata. Yan. Hindi basta-basta pwedeng pasukan ng local government unit. Bagamat kami, buwan-buwan, taon-taon kaming nagre-reklamo sa kanila, hindi nila pinapakinggan ng Prime Water. But then, last year nga po, November 2025, tinerminate na yung joint venture ng Water District. Officially, ninotify nila kami na nag-termination na sila. Ngayon, so this is our chance to do our job naman ng local government unit. Kaya sinimula na namin yung implementation, pagpapalatag ng aming plano na matagal na naming ginagawa para sa impormasyon ng nakakarami. Yung mga due diligence namin para sa pagdidistribute ng water, due diligence sa mga operators na mga water concessionaires na yan, ay inaral na namin. Kinatulong namin ng mga eksperto. Katulong din namin ang Water District. Kaya nga po, noong January, hindi na namin ni-renew ang kontrata. Hindi na namin ni-renew ang business permit ng Prime Water. Okay. Yes. Pero kami nag-renew ng business permit. Attorney Mendoza. Dahil nga sa... Opo. Yes, sir. Attorney Mendoza, fast forward tayo ng konti. Ayan, Yes, ngayon from Prime Water, nabili po ng Crystal Bridges na pag-aari ni business tycoon Lucio Co. Ano na ang nangyari? Wala mga pagbabago? Hindi ba gumanda ang serbisyo ng tubig sa inyo? Publication lang ho ang aming
information about the change of ownership and management of Prime Water. Sa newspaper lang namin nalaman yan. Bagamat mayroong introductory meeting the owner of the Crystal Bridges. Pero wala ho kami natatanggap sa pamahalaan ng official communication from Prime Water and the Crystal Bridges na sila na ang may-ari ng Prime Water. So, official communication yan. Walang abiso sa very inyo minimal walang abiso sa inyo kung pwedeng i-transfer yung joint venture sa bagong owner, Attorney Mendoza, sir? Wala po kaming natatanggap. As far as the local government unit is concerned, wala kaming natatanggap na official communication regarding that. Very, according to the mayor, meron lang introductory meeting ang Crystal Bridges. But other than that, wala ho silang plano na ipinakita, wala ho silang ibinigay sa aming action plan regarding the problem. So, attorney, on your end po, ano po yung legal actions na ginagawa naman po ng hakbang ng San Jose del Monte po? Yes, Miss Elaine. Nagdeklara kami ng state of water crisis, state of emergency in water crisis. Ito po ay parang state of calamity. Kasunod nito yung deklarasyon o enactment of a ordinance na nagbibigay ng authority sa ating local chief executive, Mayor Rida Robes, ng kapangyarihan na mag-take over ng operasyon at distribution ng tubig dito po sa lungsod ng San Jose del Monte. Katulong namin dito ang Water District. Habang pinaplano namin to ay syempre kinukonsulta natin ang Water District dahil sila technically ang talagang may alam nito. Ang administrative lang naman ang local government unit. Pero sa pamamagitan ng ordinansang ito, Sir Deo and Ma'am Elaine, the local government unit will enter and take over the operations of the water distribution. Kasi dati next week. Kasi dati yung local water nyo, maayos ang serbisyo ng tubig. Di yun na lang pagandahin na Attorney Mendoza, sir. Yes, sir. Bagamat ito ay very challenging sa laki ng populasyon ho ng ating lungsod ngayon. We have about 680,000 people, ang population natin. Imagine niyo ho, out of the 680,000 people, around 250,000 ang heavily affected ng water crisis na ito. Ang lapit-lapit ang Angat Dam sa inyo sa San Jose del Monte, Bulacan. Yes. Di ba yung local water system niya, di ba maglagay na lang malaking tubo? Yes, sir. Di ba yun ang gawin dyan? Sir Deo, walang problema ang supply ng tubig. We have 122 million liters of daily supply ng supply ng tubig. May naka-standby pa ho na 50 million liters daily. Ang bulk water, ang kausap po namin yan, regular kami nakikipag-ugnayan because of this problem. Okay. Ang bulk water at saka po yung MWSS at saka ang LUA. Kino-coordinate namin lahat ito para masolusyonan yung problema talaga. Attorney, last on kawawa ang aming mamamayan. Attorney, last question on my end po. So, nabanggit nyo po, mayroon mahigit kalahating milyon na populasyon ang San Jose del Monte at 200,000 plus ang pinaka-apektado. Ano po yung mga hakbang po na ginagawa natin, lalo na po ngayon summer, napakainit po ng panahon, paano po natin tinutugunan yung pangangailangan nitong pinaka-apektadong populasyon? Paano nyo ang gagawin para hindi na colored ang water ninyo dyan? Colored ang water sa San Jose del Monte, Bulacan Yes, Ma'am Elaine, Sir Deo. Hindi lang ngayon yan. 2022 pa po, nagsisimula na kami ng water rationing sa mga barangay. 24/7 ho. 2022. Ganun po katagal ang problemang ibinigay sa amin ng Prime Water na ito. Tumaas lang, naging tuloy-tuloy ang problema, lumala ng lumala. Kaya po last year, 2023, 2024, halos 24/7 po
ang pagdi-deliver namin ng tubig sa mga barangay. We have 62 barangays. Lahat po 'yun apektado. Ano? We have right now 15 water trucks. No? Na ginagamit namin araw-araw 24/7 pagdi-deliver po ng mga tubig na dapat ay responsable ng Prime Water ito. Ano? I mean responsibilidad ng Prime Water. Pero sila Ayun, dapat Crystal nagbibigay ng Bridges. tubig. Okay. Okay, Di po ba? Attorney Mendoza, ayan. So, ano po ang nakita nyo long-term solution dito sa problema nyo ng water supply sa San Jose del Monte, Bulacan? Well, sabi ko nga po, nagdeklara po kami, may isang ordinansa po tayo to take yung, over. Mayor Rida po ay magte-take over pansamantala sa water district sa kanyang State of operasyon. calamity. At kasama po dito, yes, Sir Deo, kasama rito yung kinukonsidera namin ang pagpapalit ng service provider na magdi-distribute ng tubig dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Next week ho, i-implement namin itong ordinansang ito. Yung takeover namin ay mangyayari sa isang linggo. Katulong po natin ang Water District at mga empleyado. Ang mga empleyado po kasi ng Water District at saka ng Prime Water, puro tiga San Jose del Monte yan. At alam namin na nasa likod namin sila. At yung malasakit nila para sa kapwa nila mamamayan ng San Jose del Monte, nandiyan dyan. Kasama po namin sila dyan sa gagawin namin ito. Very challenging but we will do it for the people of San Jose del Monte. Attorney Mendoza, sir. Yun po Attorney Mendoza, sir, maraming salamat at sana nga ay marami nakarinig sa ating panayam sa inyo at kung ano ang plano ninyo dahil marami po ang nagagalit na mga residente sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa inyong colored supply ng water. Colored water. Brownies. Ayan. At sana masolusyonan na dahil dekada na yung problema. Tag-init pa naman ngayon. Attorney, maraming salamat. Good morning. Maraming salamat po. Thank you, Attorney. Attorney Rizaldi Mendoza, ang City Administrator ng San Jose del Monte, Bulacan. Abay, kung walang mangyari, Congressman Arta Robes, baka pwede ka magpatawag ng hearing, investigation sa Kamara. Babalikan natin lang pang mga reports ay Mr. Business Tycoon Lucio Ko. Nasa inyo na po ang bola. Ayan, ano ang ginagawa ng Pure Gold? Ayan, Crystal Bridges pala. Nako, putol yata yung tulay. Standby manang Milky Rigunan mula sa Kamara. Ano ang latest dyan? Ay, alam mo Lakay, speaking of Kamara, hindi talaga ako natutunawan hanggat hindi ko nakita kung sino yung nagsabi nung line na yon. Si Piolo Pascual nga talaga. Si Piolo, hindi si... hindi. Kasi ang alam mo kung sino nagkamali. Sino nagkamali? Yung anak na Senator Marcoleta. Si Congressman Paulo Marcoleta. Ang nagsabi kasi nun si Piolo Pascual pala sa moving Starting Over Again. Hindi pwedeng mali yung info na ibibigay natin sa mga nanonood at nakikinig. Parang napanood ko yan. Alam ko ang director dyan, Nilo Broca pa eh. Hindi ba? Panahon pa yata ng... Standby, Ninong ng Bayan. Nasaan ba ang Ninong ng Bayan ngayon? Nasa ano ba? Saang lugar ba siya? Ang Ninong ng Bayan, asan ba si Nasaan ba Jeric si Ninong ng Bayan? Ha? Kasama ang Pride Detergent nandyan sa... Kaya mo yan, Jeric, paliitin mo na yan. Santa Cruz, Manila. Sa Pedro, sa Pigivara. Pigivara. Abay, tumira ko dyan, estudyante ako. Ayan, standby ang Ninong ng Bayan. Sa ating mga kababayan dyan sa may Barangay 315 Pedro Guevara, Santa Cruz, Manila. Palakasan yung radyo. Ayan ang yung mga TV, ha? Baka marinig kayo ng Nino ng Bayan at kayo na ang bibigyan ng aginaldo. Oras, Sister L. 9:01. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic na
washing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special screening ng short film For a Cause na pinagbibidahan nila Miss Grand International Queens Emma Mary Tiglao and Gotcha Bell. Don't worry, you will eat lechon. Lechon. And secret. Yang. You will spill again? What's that? Balikan din natin ang electrifying performance ng K-pop group X-Love sa Pinas. That's my best ass. That's your best ass. I done did this thing the hell up on my best. Ang kayo. Daming bayan. Yung binanggit nyong 15 contractor sa Mr. President ay mukhang nagkakalimutan na. Nagka-amnesia. Nagka-amnesia na. Wala pa yata nakakasuhan. Ayan. Anyway, nga pala ha, kala ko may report si Giselle Ricafort ha. Standby Giselle, narito muna ang Ninong ng Bayan. So this is Christmas. For weekend for strong. At naglulukot ng aking headset. Ayan. Pero bago ang Ninong ng Bayan, Sister L, ano ba ang word of the day natin ngayon? Ito muna, Kuya Het, ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Ito na! At ang ating word of the day ay ano? Unanimous. In Tagalog, nagkakaisa lakay. Cebuano day. Ano yan? Naghiusa.
Halos Nag-iusa. sa amin sa Ilocos, ang unanimous nagkaykaysa. Parang nagkakaisa, ayan, nagkaykaysa. Ayan. Sa amin naman lakay sa Bicol, ano? medyo malayo eh. Nagkakasaro. Nagkakasaro. O kaya nagkaurisadan, mga ganon. Parang ang hirap pakinggan o lakay. Iba-ibang salita. Ayan. Pero ang context kasi niyan lakay, yung kahapon, yung unanimous na Decision. vote ng mga Justice kongresista. Committee. Pero sa Justice Committee pa lang po ito hindi ng buong House. May probable cause daw po Yes. para ituloy ang impeachment laban kay VP Sara. Dito ay re-report sa May 4 and then pagbobotohan ng plenary. Ayan, ng buong Kongreso. Yes. Ayan, nasabi ni Kong Pulong, pinagtatawagan na ang mga congressmen. 1/3 po. 1/3 votes ang kailangan para maipasa na sa Senado. In a magic number 106. Ayan, sandali lang, kayang-kaya yan. Pero lakay ang inaabangan kung lulusot ba daw Sa Senado. sa Senado. Ay, Kasi yan, oo. 2/3 doon lakay magbilang ka na lang sa kadaliri mo. O, di ba? Siyam, tama ba siyam? Siyam ang kailangan para hindi lakay? Ma-impeach. Ma-impeach, oo. Kung ang Cayetano brother and sister. Kung hindi na magtampo kay Sara dahil pinalitan siyang speaker noon. Ayaw nga pala, no? Sa time nga pala. Kaya hirap doon silang basahin kung ano ang stand ng magkapatid na Cayetano. Doon yung iba kasi lakay, alam mo na yung magiging stand nila. Ayan, of course, Bato, alam mo na yan, na absent. Ang tanong, makakapunta ba Bongo, siya? ayan. Mukhang hindi naman siya pupunta Yun lakay. lang, Kasi kung wala siya doon, hindi siya pwedeng bumoto. Ayan, hindi yata pwedeng bumoto pagka-absent eh. Malay mo baka i-risk na yung pagkaka-aresto niya. Punta siya sa Senado. Daming bayan. Ayan, Sorry. Eto na, lakay ang Ninong ng Bayan. Ayan, nasa barangay Barangay 315. P. Guevara, Santa Cruz, Manila. Ayan, malapit lang din sa Central Market nung araw eh. Ayan. Nagano ka dyan lakay? Tumira ka dyan. Oo, dyan kami namalengke nung araw Si lakay po kasi dati, nag-iikot ng Maynila, nakabike. Nung messenger Nung ako ng messenger ka. GRS, Kaya marami kang alam, di ba? Na mga pasikot-sikot. Ayan ang experience natin makalimutan. Bagong salta sa Maynila pero messenger. Di mapa na, naliligaw pa. Ang mapa po nila kay yung malapad. Ang alam ko lang kalsada ron, Espanya. Daming bayan. Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro, sino maswerte bibigyan mo na Aguinaldo ngayon? Ninong! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Eto na ang Ninong ng Bayan, Ninong Sherwin! Yan, lakay. Yan yung Central Market. Buhay pa yung Central Market. Maayos na ba yung Central Market? Dati parang malapit na magiba luma-luma eh. Isang palapag pa rin. Ganun pa rin, lakay. Ayan. Hindi pa tumataas. Pagkapapasok ka dyan, may mga nanghihila eh. Ayan. Dito ka nasuki. Bigla ka nawala, hinila. Palengke ng Central Market. At napakaswerte lakay dahil di naman namin himili to. Pero ito namamasada. Aba. Nakatutok sa DZRH at mula pa kanina madaling araw. Pangalan ng tatay? Eric Aspa. Eric Aspa. Tatay Eric, bakit DZRH ang pinakikinggan mo? May updated ka sa mga balibalita sa bansa natin. Anong minawanay mo, kuya? Ano po? Anong minaman niyo? Taxi, tricycle? Taxi. Anong taxi yan? Puti po. Rolls Royce. Lamborghini. Hindi po. Simpleng Bios. Bios. Matipid yan. Ayan. Oo. Ayan, dahil, naku kuya, dahil ayaw namin abalain yung pamasada mo, ha? Ayan, dahil ikaw pala masugin na taga-subaybay ng DZRH. Big meal ka da, Aguinaldo, si kuya... First name? Eric. Si Kuya Eric. Kuya Eric, tanongin muna natin, sino nang paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Siyempre, lakay Deo Bacalma and Elaine Apit. Bigyan ka agad ng premyo yan. 1,000 na yan. 1,000 pieces.
Thank you, salamat. Ayan. At Sa hindi... DCRH, Lakay Makalma, Elaine Napit. Ayan, ano ba? Talagang Kilala yung pangalan, yung totoo kong pangalan, ha? Buo. Ayan, oo. Baka kuya, susunod, hindi na ganyang pangalan. Elaine Apit Manalo na. Ayan. Pero kailangan na malaman muna natin kung talaga nakikinig to sa DCRH. Alam niya ba ang ating word of the day? Unanimous. Galing talaga updated sa mga balita. Congratulations. Stardia, meron kang medium component at sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DCRH. Alagang Astron, alagang maasahan at meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DCRH. At hindi lang yan, meron ka rin pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. And speaking of labahan, lalaban gamit ang Pride, ang pinakabago disenyo ng DCRH t-shirt na minamodelo ng kapitbahay yung may pinakamalalim na dimple. At ilan po ang anak? Dalawa lang. Ay, naku, 3 na dahil meron ka ng bunso. Bunso ng MP. Salamat sa MP. Ayan. DCRH, Lakay Makalma, Elaine Napit. Pero Kuya Eric, pagkatapos na ng pagka-carbard ka na, pagkatapos na ang duty, saka... Pampatulog yung bunso. Pwedeng 10 kutsarita yan, Kuya. Ayan. Shot lang, sir. Shot lang, yes. Pero bakit, Sharon, wala yatang pulutan si Kuya Eric? May pulutan ba? Asan yung pulutan ba? Ubus na yung pulutan. Bibili na lang dito sa palengke. May pambili na tayo, sir. Pambili na. Inubos na ni Jerry tsaka ni Don Carlos Pobre yung chichirang bigay ni Ninong Richard C. Ubos na, lakay. Dahil naubusan na ng pulutan si Kuya Eric, dagdagan mo na 1,000 pambili ng pulutan. Salamat. Isa pang 1,000 pieces. Salamat, Lakay Deo Makalma, Elaine Napit. Ayan, Kuya Eric. ganyan kami kung magalit, Kuya Ayan, namimigay kami ng pera. Sige, Kuya, ingat sa pasada, ha? Ayan. Ingat, Kuya. Opo, ingat po. Okay nga, Rudan. Okay, maraming salamat kay Eric at sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DCRH. Baka na sa dating winner sa DCRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Ang race number 6, Sherwin Bata Alfaro DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ka nang tatawa. Bakit kasi? Gano'n ba? Yan ang starring ngayon Sarah. Grabe lakay. Sara Duterte Carpio. Pero believe ka rin sa kanya, chill-chill lang, ha? Umattend pa kahapon ng exhibit. Ano exhibit ba sa UP ba yun? Exhibit ng UP sa Laguna? Yung pinuntahan niya? Pero basta kahapon Photo lakay. exhibit ba yan? Painting exhibit ba yan? Kasagsagan ng kanyang pagdinig sa impeachment, nandun siya. Ayan. Tanungin natin mamaya si Attorney Michael Poa Restaurant. Ayan. Si Attorney Michael Poa. Sabi siguro, alam na namin ang mga